guys, this is my first vlog. Gusto ko lang i-share yung gagawin kong ito. Ito ang first day na susubukan kong mag-tattoo. Matagal na kasi gusto ko na talagang magpa-tattoo kaso hindi lang natutuloy kasi busy o kaya dadalawang isip din ako kasi mayroon pagkat ng trabaho, di ba? Pero sa ngayon, hindi naman nagalawa ipet. So kakapanood ko ng YouTube, may nakita ako na nag-tutorial. Nag-video siya ng tattoo siya ng real time. Kasi yung iba naka time-lapse, diba? So yun. Hindi parang maengganyo ako. Bakit kaya di ko subukan? Tapos nung nag-search ako sa Shopee, ang dami na palang machine ngayon. Tapos yung iba, ano na, high-tech na. Kaya lalo ko na engganyo. Kaya umorder ako sa Shopee. Yun ang ipapakita ko sa inyo. At susubukan natin gamitin. Tara, samahan niyo ako. Ito na yung in-order ko sa Shopee. Ang pangalan nito, Mini Rocket. Yan, set na siya. Galing siyang Japan. Yan, yung malaking box na yan, yan yung 20 pieces na needle. Ang brand niya, Yellow Dragonfly. Ano yan, 5RL yan. For pang lining. Yan, tapos meron siyang isang stencil soap. Meron siyang 6 na 5ml na ink. Meron siyang isang pirasong practice skin, tsaka 15 pieces na stencil paper. Yan, syempre yung pen tsaka yung battery. May kasama din yung RCA cable kung gusto niyo ng wired. Kung gusto niyo bumili nito, ilalagay ko sa description yung link. Okay, subukan na natin. Prepare ko lang yung mga gagamitin. Ito yung practice skin. Ang sukat pala nito 20 cm by 30 cm. Ito yung stencil paper. Kuha tayo ng isa. Hindi ko nga alam kung paano gamitin to eh. Nag-search pa ako sa YouTube kung paano. Ito nga pala yung mga napili kong design. Galing lang to sa Google. Credit na lang sa mga gumawa nito. Ito yung mga gusto kong subukan. Yan. Yan, kasi mahilig talaga ako sa anime. Yan, mga tribal, mga shading. Eh, syempre, since first day natin to, hindi ko pa talaga alam kung kaya ko. Dito tayo mag-umpisa sa lining muna. Then susunod natin tong maliliit na tribal. Kasi wala pa tayong pang shading. Liner pa lang yung meron tayo. So maliit lang muna para linyahan at kulayan natin gamit yung pang lining na needle. Tanggalin mo yung pangalawa na sheet. Then ibabakat mo sa ibabaw yung design. So, ibabakat muna natin siya mano-mano sa stencil paper.
Nagtaka ako dito bakit di bumakat. Ayan, so inuulit ko. Siguro kailangan mas madiin. Alam ko merong stencil printer eh. Pero sa kanan lang yun. Pa-practice pa lang naman ako. Ayan, parang okay na. Pero parang kulang pa din eh. Pero kaya mo na. Pwede na yan. Sa design na lang ako magbabasa. Yan, nalagyan ko na ng stencil soap yung pagdidikit na natin ng stencil paper. Yan, pagdikit ko ng stencil paper, bigla siyang nagkakulay. Yun pala yung purpose ng stencil soap. Medyo kulang sa ilalim, kaya dinagdagan ito. Yan, okay na yung taas pero yung baba hindi masyado. Okay lang, titignan na lang natin yung design. Ito yung ink caps, hindi pala siya doon kasama sa machine. Hiwalay siya, in-order ko rin yan. 100 pieces yan na medium size. Lagyan natin ng ink. Hindi ko alam kung gaano karami magagamit na ink dito. Halit lang to. Ito yung machine. Yan, may kasama siyang cord, RCA cord. Ito yung battery. May kasama din siyang cord lang pang charge. Type C siya. Ito naman yung ink. Kuha tayo ng isa. Okay, gabit natin yung ink. Hindi ko pala alam paano maggabit ng ink nito. Nahirapan pa ako dyan magkabit. Ayun, nag-click. Ibig sabihin, okay na. Okay, i-on na natin. Okay siya, may konting nginig. Pwede naman siya maingay. Nakakaba pala ito kahit hindi pa sa totoong tao, kahit practice pa lang. May napanood din ako na wag daw ibabad ng matagal yung needle sa ink. Kaya konti-konti lang. Pasensya na pala kung wala akong gloves. Wala rin kasi kasama yun sa set ng machine. Pero syempre kailangan yun, lalo na yung mga professional tattoo artist. Kaya order din ako nun. Saka ng mga pang shading. Kung mapapansin nyo dyan, nanginginig yung kamay ko talaga. Iba pala to kaysa sa paglapis o ballpen yung gamit. Kung nainip kayo guys, pwede nyo naman i-fast forward ng konti.
Bilisin ko lang ng konti yung video. Baka naiinip na kayo. Itong machine pala, may 5 volts siya na option. 6, 7, 8, 9, tsaka 11 volts. Yung setting na gamit ko ngayon, naka 6 volts lang. Nararamdaman ko yung nginig ng mesa pag napapadiin yung ng karayom. Dapat control lang talaga. Napanood din ako sa YouTube na nagtatato sa practice skin. Ang pilang nilinis nila dito, oil, kahit anong oil. O kaya pwede rin daw mantika. Kaya mantika din gamit ko dyan. Binalikan ko lang yung ibang mga linya kasi parang malabo pa. Ayan, natapos na natin. Ito na yung resulta, guys. Kung mapapansin nyo, no? Nanginginig talaga yung guhit. Comment lang kayo, guys, kung mayroon ba kayong napansing mali sa ginawa ko, para matulungan nyo rin ako. Maraming salamat. Pipili ako ng isang design dito na gagawin natin. Ito na lang. Maliit lang kasi hindi pang shading yung needle na gamit natin. 5RN lang siya. I-trace ko na muna ulit sa stencil paper natin. Okay, umpisahan na natin. Bibilisan ko lang ng konti yung video natin kasi maliit lang naman to. Papakita ko lang sa inyo yung magiging resulta. Yung pag-shading na ginawa ko dito, parang lang, linya-linya lang din hanggang ma-shade mo siya ng buo. So ayan, natapos na natin. Ito yung kinalabasan niya. Kung malaki yan, mahirap i-shade yan gamit yung needle natin.
Hanggang dito na lang po. Sana nagustuhan nyo yung video ko. Sana po abangan nyo yung susunod kong video na i-upload. Maraming salamat.